these children on the streets? Have you walked a pavement? Stand together and let's do our part. Hear the voices mend their broken hearts. Choose to be brave, fight for their rights, give them back their honor and their pride. Please do not be blind and just leave them behind. Just struggle in darkness or give them empty promises. We are all God's children. We are all the same. He is calling us by name to help the poor and lame, and learn what life is really for. It's to know and love and serve the Lord. It's to know and love and serve the Lord. It's to know and love and serve the Muli po nagbabalik ang special coverage ng Media ng Bayan. Ito po ang Pope Francis sa Pilipinas. Alam mo, partner, balikan natin yung mga naging homily ng Santo Papa sa may Tacloban kahapon, na kung saan nga nakita natin yung mga kababayan natin na naging emosyonal. Malalim yung pinaghuhugutan. May mga luha tayong nadaanan ng camera na mula sa ating mga kababayan doon. At para pag-usapan yan, meron tayong bisita ngayong umaga dito sa PTV Studio, si Father Joel Kamaya, din ng Don Bosco College ng Canlubang, Laguna. Father, magandang umaga po sa inyo. Yes, Father, kahapon po nagbigay ng homily itong si Pope Francis sa ating mga kababayan, at ang kanyang homily po ay nasa wikang Spanish. Ano po? Although it was translated, can you please give us po yung mga accurate interpretations po dito sa naging homily ng ating Santo Papa? Pupunta ako dun sa salient points. So, napakaganda ng mga sinabi niya. Unang-una, he started with Jesus, and sabi niya, yung ating Panginoon ay tumulad sa atin. Jesus is like us. And alam naman natin yun, na naging tao siya. In fact, ngayon, pinagdiriwang natin yung kapistahan ng Santo Niño, na naging bata siya. At hindi lang yun, he became like us in every respect except sin. So ang ganda ganda sa Tagalog na kapag sinabi mo na yung lahat ng pinagdadaanan natin, napagdaanan niya. He passed through all of this before us. And then isa pang nakaantig ng namin, in fact, yung the whole of the homily, ewan ko kung sino hindi na-touch doon, Ako mismo mangiyak-ngiyak. And sabi niya, 14 months na yung nakaraan, 14 months. And we are here, sabi niya, after Yolanda. Why? Because we have the security of not weakening in faith. Yung pananampalataya natin yung nagdala sa atin na magsama-sama dito, sabi niya. And then, he was also referring to Christ na in His passion, He assumed all of our faith, pati yung ating pananampalataya. Tapos, yung pinaka, siguro sabihin nating nakaantig sa ating damdamin, at least sa akin, doon sa mga sinabi niya ay, nung nakita raw niya yun, yung Yolanda mula sa Vatican, of course, through media, he said he felt that he had to be here. Dapat makarating siya. And sabi niya, it was in those days that I decided, nagdesisyon siya na pumunta sa Pilipinas. And in fact, yung sinabi niya, I am here with you, a little bit late, pero importante, I am here. Yun, naantig ako doon sa mga sinabi niyang yun. And then,
isa pang magandang sinabi niya, no? Kaya tayo, ganito na, dahil meron tayong Panginoon who is capable of crying, may kakayahan na umiyak tulad natin at kasama natin dun sa mga pinaka malungkot na bahagi ng buhay natin. Tapos ito rin, no? Dito naiyak din ako, no? Sabi niya, marami sa inyo ang nawalan ng mga miyembro ng pamilya ninyo. Pero ang pwede ko lang gawin ay maging tahimik. At naglalakad ako kasama ninyo na may tahimik na puso. Without any explanation, just to be there. And sabi niya, to each of your heart, Christ responds with His heart. Yan. Tapos yung image ng bata, no? Napaganda ng image ng bata. Yung isang bata na hindi niya naiintindihan, no? He could not understand what's happening to him. Yung mga paghihirap niya sa buhay, yung pwede niya lang sabihin ay mama. At sabi niya meron tayong nanay. And ang maganda rito ay yung katahimikan na ginawa pagkatapos noon, no? And he said, say to the mother what you feel in your hearts. Tapos yung silence. And that silence was very meaningful. And then sabi niya, no, we are not alone, we have a mother. And then please know that Jesus does not let you down. And then yung summary niya ay he would walk together with us dito sa kanyang dito sa pagpunta niya rito. Father Joel, doon po sa homily ni Pope Francis, parang nanawagan din po siya sa ating mga kababayan, particularly doon sa mga nasa Tacloban, na manawagan din po tayo sa ating Virgin Mary, para po sa tulong na parang isang ina, kapag po tayo ay natatakot, we can call onto our Virgin Mary like mother. I think this is also in line, Father, doon po sa stand or doon po sa pananaw ni Pope Francis na bigyan po ng higit na participation at ang mga kababaihan sa simbahan. Yeah, tama yun, no? At it's very consistent dun sa kanyang mga laging sinasabi. Itong kung sino yung mga marginalized, and in fact in many of the places in the world, the women are marginalized. And yung paglagay nitong image ng ating mahal na Birhen, it's something powerful, no? Kasi saan tayo aasa kundi dun sa nanay. And tayo mga Pilipino, I think we can identify with that. Kasi tayo isang matriarchal society, yung nanay yung nasa puso natin. Alam niyo po ba yung pumasok sa isipan ko nung sinabi niya yun, ay yung mismong nanay ko, no? I lost my mother 2 years ago. And halimbawa tayo, no, ewan ko kung the experience, I think it's the experience of everyone. Kapag may sakit tayo, sino yung tinatawagan natin? Yung nanay natin, maski wala na siya ron, yun yung fond memories natin. And therefore, dito sa homily na ito, the Holy Father really struck a raw nerve in us, no, na merong something common in all of us, yung nanay. Alam mo, Father, ang hindi ko malilimutan kahapon, nung tinuro ng Santo Papa na tignan yung imahe ni Jesucristo na nakapako sa krus. Medyo yung moment na yun, may nag-post ng konti. At lahat naman ng mga tao doon, kababayan natin, mga nasa Tacloban, tumingin nga doon sa imahe. Ano po ang pakikaya ng Santo Papa doon, Father? Yan, napakaganda, no? Napaka-powerful nung image ng ating Panginoon na nakapako sa krus. Yung kapag nagtatanong tayo, bakit nangyayari itong mga tragedy na ito sa buhay natin? Of course, even in my own experience as priest, no, at siyempre siya, no, yung mga nararamdaman ng tao sinasabi sa kanya, at wala kang magagawa, no? Karamihan, no, many times in our life, we ask that question, why? At ang pwede lang natin gawin ay tumingin sa krus. Why? Tingnan mo, nandun yung Panginoon. Siya rin nagdusa. Nasaan yung Panginoon kapag nangyayari sa atin ito? Nandun siya, kasama natin. Kaya nga, yung sinabi rin ng Santo Papa na He has the ability to cry together with us, yung ating Panginoon. Okay, Father, ipagpapatuloy po natin, mga kaibigan, ang ating panayam kay Father Joel Kamaya maya-maya lamang. Pero sa puntong ito, alamin po natin ang lagay ng ating panahon ngayong araw mula sa ating kasamang si Amor La Rosa. Amor, magandang umaga.
Nagbabalik po ang Panahon TV mga kababayan. Kung kanina nalaman na po natin ang mga flood-prone areas, ngayon po alamin po natin ang mga tips kapag may baha. Mula rin po ito sa MMDA. Una po sa ating mga tips, iwasan po ang mga lugar na mabilis ang pagtaas ng tubig. Huwag rin po tumawid pa sa mga ilog na malakas ang daloy, lalo na po kung ito ay lagpas tuhod na. Magdoble ingat rin po kayo sa mga water-covered roads and bridges. At eto naman, huwag rin pong magtampisaw o lumangoy pa at huwag na rin pong magbangka pa sa mga swollen rivers. At syempre, siguraduhin rin po ang kalinisan ng mga pagkain at protektahan po natin ang mga leftovers laban po yan sa contamination. At ito naman po, uminom lang po ng malinis na tubig at inirekomenda rin po namin ang pakuluan muna ito bago po ninyo inumin. So po, tandaan po natin mga tips na ito para maiwasan po natin ang anumang sakuna o kaya naman po ay problema sa ating kalusugan. At ngayon po alamin na po natin ang inaasahan po nating weather condition sa susunod na 3 araw. Unahin po natin dito sa Baguio City, makakaranas po kayo ng maulang panahon bukas, samantalang sa Tuesday and Wednesday, inaasahan po natin ang pagkakaroon naman ng generally fair weather maliban na lamang sa mga may hinang pag-ulan. Dito naman sa Metro Manila, inaasahan po natin bukas araw po ng Lunes ang maulap na kalangitan at maulang panahon. Pero pagsapit naman po ng Tuesday and Wednesday, unti-unti na po nating mararanasan ang unti-unti ring paganda ng ating panahon. Check naman natin dito sa Metro Cebu, makakaranas po ng bahagya hanggang sa maulap na kalangitan na meron po chances sa mga pulo-pulong pag-ulan o pagkidlat, pagkulog. Simula po yan bukas araw ng Lunes at magpapatuloy po yan hanggang sa Wednesday. Dito naman po sa Metro Davao, asahan po ninyo ang mga pulo-pulong pag-ulan o pagkidlat, pagkulog. Meron po kayong 24 to 32 degrees Celsius simula po yan Lunes at magpapatuloy po yan hanggang sa Miyerkules. At pangunan lang po natin sa may Zamboanga City, asahan po ninyo ang generally fair weather simula po yan Monday at magpapatuloy po yan hanggang sa Wednesday. At may palamin na po natin, inaasahan po natin agwat ng temperatura sa selected areas ng bansa. Para sa mga taga Dumaguete, Negros, meron po kayong 24 to 29 degrees Celsius. Habang dito naman po sa Catbalogan, meron po yan 21 to 27 degrees Celsius. Para naman sa Dipolog, Zamboanga, meron po kayong 23 to 30 degrees Celsius. At dito naman sa General Santos City, meron po kayong 21 to 30 degrees Celsius. Para naman sa mga bakasyonista, alamin po natin ang inaasahan lagi na panahon sa tourist destinations ng bansa. Sa mga pupunta po ng Puerto Galera, inaasahan po natin na kung masama po ang panahon, meron po yan 21 to 29 degrees Celsius. Habang dito naman sa Banawe, Rice Terraces, malamig pa rin po ang panahon sa 11 to 20 degrees Celsius. Sa Camiguin naman, meron po yan 23 to 31 degrees Celsius. At dito naman po sa Naga, magkakaroon po ng stormy weather. At yung agad po ng temperatura, meron po yan 22 to 29 degrees Celsius. Magbabalik pa po ang Panahon TV pagkatapos ng ilang mga paalala. Good morning and welcome back po sa Panahon TV para po magabayan tayo sa inaasahan po nating weather condition para sa araw na ito. Makakasama po natin ang isa sa mga weather forecasters ng Pag-asa. Walang iba kundi si Mr. June Galang. Good morning, Mr. Galang. Unahin na po natin ito. Ano na po bang update natin dito sa binabantayan po nating Bagyong Amang dito sa loob ng Philippine Area of Responsibility? Anong mga areas po ba ang nasa ilalim ng public storm warning signals at ano po ang dapat nilang asahan sa kanilang panahon? Maraming salamat sa iyo, Mor, at magandang umaga sa iyo. At para po sa update sa Bagyong si Amang, napanatili po ang kanyang lakas habang ngayon kumikilos siya papunta po dito sa may Sorsogon. Taglay po lakas ng hangin na umaabot sa 85 km per hour yung malapit sa gitna at yung pagbugso umaabot po yan sa 100 kilometro bawat oras. Patuloy po itong kumikilos pahilagang kanluran sa bilis na 15 kilometro bawat oras. Sa ngayon po nakataas pa rin ang signal number 2 dito po sa Catanduanes, Albay, Camarines Sur, Camarines Norte, Quezon, Pulilio Island, Sorsogon, Masbate, Aurora, Marinduque, Burias Island, Ticao Island, kasama na rin po dyan ang Northern Samar,
northern part ng Eastern Samar at northern part po ng Samar. Ito po mga areas na nasa ilalim ng signal number 2, makakaranas po ng masungit na panahon na may maalon hanggang sa napakaalong karagatan. At pinapayuhan po natin yung mga residente na nakatira dito po sa mga baybayin dagat, yung malapit sa baybayin dagat ng mga areas na nasa ilalim ng signal number 2, nag-ingat po sa posibleng storm surge na pwedeng idulot ng bagyong si Amang, at prone din po yung mga areas na ito sa flash floods at landslides dahil po sa heavy to intense na paulan na pwedeng idulot ng bagyong si Amang. Samantalang signal number 1 naman po ang nakataas sa Metro Manila, Cavite, Laguna, Rizal, Batangas, Bulacan, Nueva Ecija, Nueva Vizcaya, Ifugao, kasama na rin po dyan ng Quirino, Isabela, Oriental Mindoro, Romblon, rest of Samar, rest of Eastern Samar, ito pong Samar at Biliran. Ito po mga areas na nasa ilalim ng signal number 1, makakaranas po yan ng mga pag-ulan na may pagbugso ng hangin at pinapaalalahanan po natin na maaari pa rin po magdulot ng mga pagbaha at pagguho ng lupa dito po sa mga areas na nasa ilalim ng signal number 1. Okay, so yan po, nalaman na po natin ang update tungkol po dito kay Bagyong Amang. At Mr. Galang, eto naman po kahapon alas 6 ng hapon, ay naganap po itong unang landfall ng Bagyong Amang sa Dolores, Eastern Samar. Angay po, nasundan po ba itong landfall na ito o posible po ba itong masundan sa mga susunod pang mga oras? Saan at kailan po ito? Well, sa amin po, inaasahan natin na tatahakin niya itong papunta dito sa may Sorsogon. Sa loob po ng 2 hanggang 3 oras, maaaring maglandfall na po ang bagyong si Amang dito sa may Sorsogon at tatahakin po niya itong Camarines Province hanggang sa mag-exit po yan malapit dito sa may eastern part po o eastern coast ng Quezon. Kaya ito po mga areas ng Bicol region, halos dadaanan niya ngayong araw hanggang bukas po at babaybay niya itong eastern coast ng Luzon at dito rin po sa may Cagayan Valley. Okay, ulitin ko lamang po, ito pong Bagyong Amang, inaasahan po natin na ito ay tatama dito po sa may Sorsogon ngayong umaga po yan at maaari pong tahakin po nito ang Camarines Provinces sa mga susunod pang mga oras. Kaya panatilihin po natin ang pagiging updated sa mga pagbabago dito. At Mr. Galang, ito naman kanina po nabanggit nyo na ang inaasahan pong weather condition ng mga areas na nasa ilalim ng public storm warning signals. Ngayon naman po, papaano naman sa mga natitirang bahagi pa ng Pilipinas? Yung po mga areas na wala sa signal number 1 at number 2, halimbawa itong Palawan at ang natitirang bahagi ng Visayas, makakaranas po yan ng maulap na kalangitan na may mahina hanggang sa katamtamang pag-ulan at pagkulog-pagkidlat. Ito mong Mindanao, kabilang na po ang Central Visayas, gradually improving na po yung panahon dyan, pero atsahan pa rin po yung mga, may chances pa rin po ng mga isolated rain shower o thunderstorm o yung mga pulo-pulong pag-ulan at pagkulog-pagkidlat. Siyempre talaga pong iba yung pag-iingat po ang dapat po natin gawin at maging alerto po kayo para po makaiwas po tayo sa anumang sakuna na maidudulot po ng pananalasa nito nga si Bagyong Amang habang siya po ay nandito pa rin sa loob ng ating port. At eto naman po, Mr. Galang, kamusta po ba ang ating sea condition ngayon? Ano po ba ang magiging epekto nitong hanging amihan at ganoon din itong hangin naman na dala-dala ng Bagyong Amang? Sa ngayon po, patuloy pa rin nakataas ang gale warning natin buong baybayin po ng Luzon at ng Visayas dahil po sa combination effect ng northeast monsoon at nitong bagyong si Amang. Ang gale warning po natin dito sa Eastern Mindanao, tinanggal na po natin yan. Pero itong Luzon, Visayas, pinapayuhan po natin yung mga kababayan natin, mga isda na gumagamit ng maliliit na sasakyang pandagat. Mapanganib pa rin pong pumalaot sa mga nabanggit ng areas, kaya hanggat maaari, wag po muna silang pumalaot. Narinig naman po natin para po sa mga baybay ng Luzon and Visayas, mapanganib pa rin po ang mga sea travel. Kaya paalala po natin sa lahat ng ating mga kababayan na meron po mga malitasakyang pandagat. Kagaya na lamang ng mga mangingisda, hindi pa rin po kayo pwedeng pumalaot o maglayag sa mga nabanggit na baybayin. At panghuling katanungin na lamang po, Mr. Gala, ngayong araw na ito nga po ay magaganap ang ilang mga activities ni Pope Francis at yan po ay gaganapin sa Maynila, sa University of Santo Tomas at ganoon din po sa May Quirino Grandstand. So para po magabi ng ating mga kababayan, ngayon po na meron pong umiiral na bagyo dito sa loob ng ating port, ay maglalabas po ba kayo ng heavy rainfall warning dito po yan sa Metro Manila? Ano po ba ang mga dapat asahan sa mga pag-ulan na maaari po nating maranasan ngayong araw na ito? Sa ngayon po, wala pa po tayong nakataas na heavy rainfall warning advisory dito po sa Metro Manila. Pero asahan po natin itong umaga, itong Metro Manila makakaranas lamang po ng mga light rains. At ito pong hapon, magiging light to moderate rains po.
sa pagdadaos ng misa dito po sa May Luneta. Again po, this morning for Metro Manila, inaasahan po natin ang light trains. Pero pagsapit po ng hapon, posible namang makaranas tayo ng light to moderate trains. Habang ito nga po nga bagyo nga Amang ay patuloy po ang pagkilos papalapit. Dito po yan sa May Bicol region. Kaya patuloy po kayong tumutok. Dito lang po yan sa Panahon TV. Maraming salamat po Mr. June Galang sa bahaging impormasyon tungkol sa lagay ng ating panahon. Nakasama po natin ang isang weather forecaster ng Pag-asa. At yun nga po mga nakala po naming impormasyon para po sa umagang ito. Maraming salamat sa pagtutok ninyo dito sa aming programa. At bago po ako magpaalam, mabati lang po muna ako. Happy viewing ko po kay Mr. Francisco Isko Balikaw ng Barangay Ilang-Ilang. Yan po ay sa Giginto, Bulacan. So maraming salamat po, sir. At yan nga po, maraming salamat din po sa inyong pagtutok. Tandaan nyo po na pwede i-like sa Facebook Panahon.tv or follow us on Twitter at Panahon TV. At syempre, welcome po kayo sa aming website sa www.panahon.tv. Abangan nyo po ang iba pa naming update sa mga susunod na oras. Dito pa rin po yan sa Telebisyon ng Bayan. Live mula sa Pag-asa Weather and Cloud Forecasting Center, ito ang Panahon TV kung saan walang pinipiling panahon ang pagbibigay impormasyon. Nakasama niyo po ang inyong weather lover Amoy La Rosa na nagsasabing ang taong handa at may nahon, kayang lagpasan ang hamon ng panahon. Magandang umaga po sa inyong lahat at mag-ingat po kayo.